Ayan, ito yung aming entryway. Dito yung space, kung tawagin ay sa Japanese is genkan. Pero mini version lang yung nagawa namin dito sa bahay. So dito sa corner na to, syempre pagpasok bago lumabas ng bahay at saka pumasok ng bahay, parang ito dapat yung parang drop-off zone kung papasok ka ng bahay. So, ang idea is dito ka upo para magtanggal ng sapatos. Lagay mo dito yung bag mo. Tapos, dito yung susi, yung hats. Ngayon galing kami kasi sa labas kanina kaya itas umuulan kaya mga naka-jacket kami. Syempre dito yung payong. Tapos, ito hindi to kasali sa drop-off zone. Tapos dito yung parang kung mag-aayos ka ng final, mga kailangan mong gawin bago ka umalis ng bahay. Lotions, ipit ni Caris, mga suklay, mga off lotion, lip balm. Ang idea is nandito yung mga kailangan bago ka umalis ng lumabas ng bahay. So, mga relo, mga nail cutter, earrings, yan. So, meron din ako ditong pangkilay kasi minsan, pagkagising ko, syempre parang kailangan, hindi ko na maayos ang sarili ko, at least may kilay bago umalis, yan. So, yun, drop-off zone. Tapos pala dito sa area na to, nandito na din, bago umalis or pumunta, o dumating, accessible na din dapat yung mga shoes. So, hindi maayos pa siya, pero, inaano namin siya, parang binabakante namin siya. Hindi namin siya parang punong-punong-puno. Such a way na nakakatamad na siyang linisin or ibalik. So, nandito na din sa area na to yung socks. Kasi syempre, kung saan ka sa sapatos, doon mo kailangan yung medyas. So, yun, nandun na rin siya. Dito naman sa living room, ito yung aming parang cabinetry design. So, ayan, from floor to ceiling, kasi nga vertical space. We wanted to, ginawa namin siya para makatipid ng floor space. So, nakita niyo na kanina yung dito banda yung showcase. It used to be parang mga toys, pero syempre magulo siya ngayon. Nandito yung mga activities na pwede nilang i-access, mga books, mga puzzles, tapos dito yung mga family games, na hindi siya maayos. Pero ang idea is that, dati dinisign to para toy area, kaso hindi pala maganda yung ganun na sistema. So, ang mga nilagay na lang dito is yung seldom nilang kukunin, pero madaling ibalik para sa kanila. So, of course, nandito din yung mga books. Dati, kada season ng life, mag-iiba yung sistema. So, ngayon, medyo mas malaki na sila, kaya na nilang i-organize, at ano na sila, lalo si Caris, siya ang aming little librarian. Pag may topic kang inopen sa kanya, alam na niya kung anong color yung kukunin dito. Ayan, so, yung sa amin, sa Bible, ayan, open shelves para maengganyo magbasa. So dati gusto ko lahat nakasara, pero yun nga, kailangan namin mag-compromise kasi nga visual si husband, kaya half open, half closed. So nandito yung TV. Nakasara siya kasi sa mga pagkakataon na bawal silang manood pag hindi pa oras, at saka kapag syempre pag naglalaro ng bola, mga sports, nagbo-boxing, bawal. So, nandito yung ibang mga books, mga photo albums, mga ibang gamit, dyan ang bahay ng mga stuffed toys. Tapos, dito sa kabila, ayan ang kanilang haven. Ayan ang mga laruan. Nakalagay sila, separate sila sa per category. Nakakatuwa ang gamitin yung stick-on na lagayan. Kasi clear siya, tapos tall and slim. Kita mo yung nasa loob, tapos para siyang, mas madali siyang makita lahat kasi nakatayo sila lahat. Madali ka din kumuha. So, at yan ang dahilan, kaya kami may hagdan dyan sa gilid. Kasi para madali naming makuha kung ano yung parang order nila. So, hindi nila basta-basta maikakalat lahat kasi kailangan approve muna. Kailangan na ako yung bibigay. Regarding lang dun sa mga ibang lagayan, syempre, yung mga hindi nakasya sa mga lagay ng stick-o, yun yung mga nakabin, mga dollhouse, mga malalaking trucks. Tapos ito kasi yung mga parang animals, hindi sila kasya sa lagay ng stick-o. So, ganyan yung kanyang storage. Pero ang point is that dapat clear pa rin para kahit di ko nabuksan yung lagayan, kita ko na siya. Ang exception lang dito kasi dito sa dollhouse bin, binubuo kasi madaming parts. So, wala akong mahanap na giant na transparent bin. So, sa taas naman, dun sa pinakataas, yun, nakabag yung parang parking lot nila ng mga toys. Ayan. Yung kanina, dito sa may likod ng pinto, ito lang yung pwede nilang ma-access. So, nandito yung ito, hooks sa payong, pero na-overlap na yan. Dito nakalagay yung mga sword. Currently, nasa taas sila, kaya empty siya. Mga pang-doodle, mga pang-arts, at mga toys na currently lang ginagamit na kalabas. Parang all season nakalabas. Si Godzilla, dalawa yan, nasa taas yung isa. Play-Doh, ayan. So, bored sila, ayan, pwedeng yan yung activity na pwede nilang gawin on their own.
since nagtitipid nga kami ng floor space, dati yung piano namin is meron siyang paa, pero pinalitan namin, tinanggal namin yung paa. Tapos, nung ginawa yung, itong cabinet, in-incorporate namin na dapat parang, nasa loob na yung piano kasama dito sa buong sistema nito. Ang galing lang nung gumawa nito ng cabinetry kasi siya yung nag-suggest na parang keyboard ng computer na napu-pull out, tapos nako-cover. So, yan. Tapos ayan na, dito naman sa aming, floor, wala masyadong nangyayari kasi nga yung ibang mga bahay may mga center table, may mga lamp corner, pero sa amin salamat sa Panginoon sa timing kasi, hindi kami bumili kasi, parang playground ng mga bata. Tapos itong sofa namin hinahayaan namin silang umakyat diyan kaya hanggang nasira na, tumalon-talon kasi indoor playground, ayan. Dati nung bagong lipat kami itong, may ano diyan parang divider, pero, ay galing grocery kaya ano may mga box. Ano siya masikip, so parang binaklas na namin. Parang sabi nga, it opens the space, mas lumawak siya. So, tapos ayan na yung mga wall namin, gallery, tapos simple lang. Actually, hindi kami nagpapalit ng kulay ng kortina. Una, para, kasi wala na kaming paglalagyan. Wash and wear yung konsepto niyan. So, ay may isa lang yung kapalitan kasi regalo sa amin. So, kaya nagkaroon ng kapalitan. Pero, ano siya, kasi para hindi na magte-take up ng space pag iba-iba pa ng design. So, black, gray, white, and wood, and yung ano, yung theme ng bahay. Kaya parang as much as possible, para quiet sa eyes, medyo relaxing, hangga't maaari, nandun sa ganong palette yung mga kinukuha namin. So, blankets na to kasi sira na to eh. Palitan na lang namin siguro daw kapag malaki na yung mga bata. Yan. Even yung electric fan, yan, yung pagpili ng color, yan, dapat kasama sa palette. At yan, ang aming living room. Wala sa palette, may makikita kayo na syempre iba, may mga ibang colors. So, ang ibig ko sabihin dun sa palette is that yung mga main big objects sa bahay, cabinet, sofa, door, malaking furniture, yan yung sinasabi, yung dun sa palette idea, yun yung dapat pasok. Pero syempre, pwede ka naman mag-accent color, kagaya ng mga painting, mga plants, green, yan. Hindi naman siya object. Kumbaga, kung mag-incorporate ka ng mga ganun, maliliit lang dapat na bagay para parang nagme-marry pa rin, in harmony pa rin yung color sa buong bahay. Pagbukas yung pinto, hindi kita yung mga nasa likod. So, kaya, um, kaya yan, okay lang sa akin kahit red siya kasi hindi naman siya kita. So, naka-hide yung mga, hindi masyadong maingay. Kaya,